Alright, so yun, magandang gabi sa inyong lahat o magandang araw sa inyong lahat, no, sa mga kababayan natin mula, no, sa iba't ibang panig ng ating bansa at sa ating mga OFW na Eskonyan. Alright, so yun nga guys, no, pag-usapan nga natin about nga dito do sa mga nag-file ng kandidatura dito sa kanilang pagka-alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Yan, no. So kanina nag-file na si Yorme Isko, no, at si Vice Mayor Chi Atienza, no, na tatakbong ang alkalde at vice alkalde dito sa lungsod ng Maynila. So nakakatuwa lang kasi last day sila nag-file talaga. At talagang makikita mo, dinumog sila ng tao, no. So ito, pakita ko lang sa inyo yung picture. Yung filing kanina. Ito. Ano yan? Yan, grabe yung kanina, yung filing nila, no? Ayan, no? Biruin nyo, di ba? Nagsama yung dalawang matindi, di ba? Isang anak ng dating mayor na nagpaliwanag ng Maynila, di ba? Kung matatandaan niyo, di ba, nung panahon ni Dito Atienza, di ba? Kinulayan yung buong yung kahabaan ng Ross Boulevard. Tapos ganoon naman din si Mayor Isko, pinailawan lahat ng mga parke, di ba? Pinaganda lahat ng mga park, di ba? So napakatindi nung pagsasama nitong dalawa. Di ba? So matindi po talaga ang Isko at Chi Atienza na pinagsama. So ito naman yung filing ni Lacuna, ito. Ayan. Wala tayong video ito na lang tingnan na natin yung picture, ayan. Mapapansin niyo mga kababayan, hindi ganun karami yung tao. Diba? Kung meron man, siguro sabihin nila, hindi, sa video maraming tao. Maraming tao kasi, alam niyo, hindi naman nung tatauhin talaga yan. Kung hindi in-invite yung mga taga-barangay, taga City Hall, di ba? Obligado sila pumunta dyan kasi yun ang mayor ngayon. Ganun yung labanan. Hindi kagaya nung nakaking kanina, mamaya papakita natin sa inyo yung video. Di ba? Titignan ninyo, di ba? Halos parang maluwag pa yung kalsada. Di ba? Parang nagchichismisan pa yung dalawa. Pagtapos nito, uwi na tayo. Nagchichismisan pa yung dalawa. Ito, panoorin nun natin yung yung kay naman, SB. Kay Sam Versosa. Wag muna kayo tumawa, bawal tumawa. Panoorin nun natin. Grabe, di ba? Kita niyo yung kalye, ang luwag. Ang luwag ng kalye. Grabe, luwag ng kalye. Pansin nyo, di ba? Tapos, ito, panoorin mo natin bago natin bigyan ng reaksyon. Parang yung dating, di ba? Pa-picture, parang nilagpasan na lang niya. Kasi nalungkot siya, nakita niya dami ng tao. Diba? Kasi sa totoo lang, diba? Alam ko din yan. Sa tagal natin sa mga ganitong senaryo, mga kampanya, alam din natin yan. Meron dyan mga patapatawag, tapos may inaabot. Hindi kasi sabi nito para sa mga ibang meron yan. Meron yan. Hindi nawawala yan. Hindi ko kagaya ng kay Yorme Isko. Napaka-organic ng bigay. Diba? Organic ng bigay. Hindi nagbibigay si Isko. Ang nagbibigay, yung mga tao. Nagbibigay. Diba? Nagpopondo sa sariling streamer, t-shirt, diba? Tapos kung ano-ano pang mga diba? Mga lobo. Yun talaga ang organic. Walang ginastos si Isko. Si Yorme.
Hindi kaya na ito. Hindi ko alam. Ayoko na magsalita. Nakita ko lang naman tong video na to. Pero tuloy muna natin. Mapansin nyo, di ba? Halos hindi nila napuno. O, di ba? Nakita nyo yun? Ang napuno nila ay harapan ng SM. Napuno nila yung harapan ng SM. Tapos yung iba nakapesto dun sa may bandang Jollibee. Siguro sabi, dito punta tayo sa harap ng Jollibee. Dito tayo sa harap ng Jollibee. Para ano? Para malamig, di ba? Di ba? Yun lang naman yung napansin ko, no? Sa video na yun, na kukunti yung, hindi naman ganun karami yung tao. Siguro mga, mas marami pa yung member ng ng networking. Hindi, yun napansin ko eh. Doon galing yung video eh. Tsaka doon sa mga pictures na napansin ko, talagang sila rin. Diba? O ito, panoorin naman natin yung kay Yorme. Pansin nyo, hindi mahulugan ng karayom. Hindi na mahulugan ng karayom, talaga siksika na. Grabe, no? Ito yung live ni Yorme, kay Yorme yung video to. Sa page niya. Grabe yung tao. Dami. Kung titignan yung sitwasyon na yan, yung gasos dyan, kanya-kanya. Kay KB, kahit yung merienda, yung almusal. Diba? Wala pong maesto sa Jollibee. Isipin nyo napuno yung buong Arroceros Park, diba? Kasi doon nagpuntahan yung mga tao eh. Bukod dyan, nandun yung ibang tao doon sa may Cartilla, diba? Ni Bonifacio. Hanggang doon sa harapan ng SM Manila, puno. Hanggang doon sa may gilid ng City Hall, puno. Ito yung sinasabi talagang rockstar pagka pumasok sa isang lugar. Diba? Pinagkakaguluhan. Hindi siya pinagkakaguluhan dahil merong pamimigay, ha? Walang spam na pamimigay. Walang ayuda. Diba? Rockstar ang dating. Parang si Tatay Digong, diba? Nung lumapag doon sa Davao, diba? Nung filing, nagkagulo yung tao. Diba? Yun yung sinasabing rockstar. Tuloy natin to. Grabe, no? Kung titignan nyo, halos mapuno ng tao. Grabe. Hindi na makapag-vlog na maayos sa iba. Grabe, daming tao, no?
Grabe hiyawan, no? Kita niyo ang dami ng tao. Ayan, no? Ganyan yung organic. Yung sinasabing organic talaga. Na wala siyang binibigay na kahit na yung mga tao kusang loob na pumunta. Pupunta sana ako nun, masakit ng ngipin ko eh. Hindi na pumunta. Kaya hindi na pumunta. Given naman yun. Masakit po talaga eh. Medyo masakit. Kumikirot. Until now, kumikirot pa din. Pero yun nga, balik tayo dito sa usapin na to. Kitaan yung dami ng tao. Hindi yan basta-basta. Alam niyo man kasi, kung totoo taga Maynila kayo, di ba? Alam niyo yan, yung history ng Maynila. Walang inendorso si Yorme Isko na hindi nanalo. Lalo na sa pagka-mayor. Pansin nyo? Noong nakaraan, inendorse niya si Lacuna. Sino kalaban? Di ba si Lopez? Na kanino si Lopez? Na kay BBM. Pero, nilampaso ni Lacuna. Dahil inendorso ni Isko. Pangalawa, sino nag-endorso kay Erap para tumakbo sa Maynila? Si Yorme Isko pa din. Nung siya vice mayor noon. Pangatlo, diba? Inendorso niya din si Mayor Lim noon. Nung pagtakbo niya, naging vice mayor din siya noon kay Mayor Lim. Diba? Sa mga nakita si Mayor Lim dahil isa rin sa magaling na naging mayor ng Maynila yan. Diba? Doon pa lang mapapansin ninyo na iba ang Isko Moreno pagka nag-endorso sa Maynila. Hindi mo pwede basta-bastahin ang isang Isko, ang Yorme. Diba? Lalo na't marami nang nagawa sa Maynila ang isang Yorme. Panoorin muna natin, tuloy natin to. Dami, no? Grabe yan. Isipin nyo, napuno lahat. Halos lahat doon sa, papuntang SM Manila. Nasira pa nga escalator eh. Naku po. Magbabayad pa si Yorme niyan. Na sobrang dami ng tao, nasira pa escalator. No? Ito yung organic na sinasabi po talaga mga kababayan, no? Na walang ibinibigay na kahit na di ba? Walang kapalit. Diba? Pero minamahal ng tao. Kasi bakit minamahal ng tao? Kasi nakita nila paano magmahal ang isang Yorme, ang isang Isko sa Maynila. Na hindi niya pinabayaan yung mga taga Maynila. Diba? Itinaas niya ang taas ng Maynila. Ngayon, ang nangyayari ho ngayon, naiwan tayo ng Pasig. Mas maganda pa yung nangyayari sa Pasig eh. Sa totoo lang. Diba? Maganda yung mga proyekto na ginagawa ni Vico Sotto dun ngayon. Diba? Naiwan tayo. Wala tayong proyektong may pagmalaki sa ibang syudad. May pagmalaki na, meron kaming bago sa Maynila. Kasi kay Yorme noon, kung tutusin na kay Yorme noon, laging meron bago. Diba? Yun yung matindi doon. Yun yung matindi doon kay Yorme Isko. Laging merong bago. Kahit na hindi ganun kalaki ang pondo ng syudad, na mas malaki pa yung pondo ng Quezon City, ng Makati, di ba? At ng ibang syudad, medyo okay naman din yung pondo ng Maynila. Pero hindi naman sapat para sa lahat. Di ba? Kasi may mga proyekto pong kailangan lagyan ng ganito, lagyan ng ganon, di ba? Lalo na sa ating mga senior, sa mga lolo't lola, sa mga estudyante. Di ba? Yun yung bagay na yun. Right? So, yun lang naman. Binigyan lang natin to ng reaksyon tong video ng campaign. No? At eto nga, panoorin pa natin yung isang video ni Mayor Hani Lacuna. Ito. Ewan ko kung napanood nyo na to. Ako, napanood ko lang to kanina. Ang ayuda para sa Kapos ang Kita program ay saktong-sakto para po sa mga kababayan namin. Bakit dito sa Distrito 4? Siyempre, unang-una. Kasi bakit sa Distrito 4 taga District 6 ka? Si Mayora, mahina ka dyan, no? Huwag ka mag-alala.
Republic of Ayuda. Ika nga. Diba? Mamigay tayo ng ayuda. Gaya ni Tamba. O, tuloy. Una kayong nagtiwala sa akin. Unang-una kayong sumuporta kay District 4, ha? Alam mo, dapat una nagtiwala sa kanya yung mga kalugar niya. Taga District 6. Tsaka yung kalapit. Diba? District 5. Anyari? O, tuloy. Doktora Hani Lacuna. Alangan unahin ko pa yung iba kesa sa inyo. Kaya sinikap ko talaga, sabi ko, Pangulo, hindi ho ako mahihiyang manghingi. Para naman yan sa mga kababayan ko. Makakasiguro po kayo, makakarating at makakarating po ito sa kanila. O, yun ha. Ayuda na naman. Ayuda. Ako napansin ko. Napansin ko mga kababayan, no, sa lahat ng tumatakbo, simula nung, hindi naman sa lahat na, hindi, I mean, sa lahat ng ano, habang papalapit ng eleksyon, puro ayuda. Malapit na tayong tawagin Republic of Ayuda. Diba? Kasi titignan nyo, di ba, namigay siya sa District 4. Hindi ko alam kung umabot sa ibang distrito. Naku, malamang hindi ka abuti ng ibang distrito, Mayora. Delikado. Buti pa si Spamboy eh. 'Di ba? Iba-ibang lugar binibigyan. Grabe yan. Alright, so yun lang naman, no? At binigyan natin ito ng reaksyon to mga nangyari nitong araw na to at mga nakarang araw, no? Dito nga sa pagpa-file nila ng COC, diba? So yun guys, no, don't forget to like and follow sa ating mga ating platform, no, ating mga channel, no, TikTok, YouTube and Facebook. Alright, so ingat kayong lahat and alam niyo na, Manila, God first. Alright.